Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Mr. J. Zonza. Sabi niya, "Good morning kuya. Anong nangyari? Anong meron sa St. Luke's? Bakit ang dami-daming pulis at sundalo?" Ganun ba? Ang St. Luke's kung sa Bonifacio Global City ito, tahimik na lugar yan. Yung bang it's unnatural ng hospital katulad ng St. Luke's, papalibutan mo, daming pulis at sundalo, matatakot ang mga tao. There must be someone inside the hospital na VIP masyado, kaya binabantayan nila, not necessarily for yung may, kasi wala namang manggugulo ngayon, tahimik naman tayo. Ang nanggugulo lang yung presyo ng langis. Siguro may tao dyan na ayaw nilang malaman sa publiko kung anong nangyari sa tao na yan. Ulitin ko as far as peace and order dyan sa Bonifacio Global City is concerned, nakikita ko walang problema. Kung bakit binabantayan ng maraming sundalo at pulis niyan para walang makalapit na media, mga ano, para hindi mabulgar kung sino yung tao na yan, kung meron man. Ano? Nagre-react lang ako dito sa post ni Mr. Jason sa. Bakit maraming sundalo at pulis? Merong kailan ba yon? 2 weeks ago o last month, na merong na i-post na picture, nakita ko, St. Luke's talaga. St. Luke's emergency center ba yon? Mga SWAT. Sabi ko, bakit may SWAT sa may SWAT, mga SWAT para sa mga yan, mga emergency situations. Kaya nga, ano bang meaning ng SWAT? Special Weapons Action Team. Yan yung mga pinaka-the best sa police. Yung SWAT at saka SAF, mga pinaka-the best sa police yan. Once na na-deploy yan, there must be something or somebody inside na dapat nilang proteksyonan. So, ano ba talagang nangyari? Puros na lang ba tayo ganito? Puros haka-haka? Wala na bang karapatan ng taong bayan na malaman kung ano ang kalagayan ng bansa? Kasi naglilipa na ngayon sa balita ng mainstream media, pinapakita nila na malusog ang leader, kailang napapalpak man sila. Dahil pati ang video ng yumao na isasama nila. Pati ang picture ng matagal na sa poder, tinanggal na isasama nila. Mga picture, mga throwback pictures, ipinapakita nila na tingin nila sa Pilipino, 8-8. Huwag nyo namang insultuhin ang taong bayan. Nakaranas na kami ng ganyan nung last year ba yun? Yung may nangyari sa LA, kung ano-anong ipinopost ng mga picture, videos, na gusto nilang paniwalaan, i-condition ng mind ng taong bayan na yung taong iyon nandito. Na sa paningin ng karamihan, wala, kundi nandun sa ibang bansa dahil nagka-problema. So ilang buwan nilang ginawa yun. So ngayon, gagawin ulit? Ano tingin nyo sa taong bayan?
hindi nag-iisip. Social media na ngayon. Kaya itong mainstream media, wala na ako. Kaya ngayon, hindi na ako nanonood ng mga balita. Nung una, pagdating na ng alas 6 ba yun, yung balita, either, basta, yung tatlong malalaking outfit, hindi ko na lang pangalanan, manonood na ako niyan. Ngayon, hindi na. Wala na akong tiwala yung tatlo na yan na malalaking mainstream media. Puros lang. Sabi nila, labanan natin ang fake news. Fake news. Silang number one na gumagawa ng fake news. Oy, social media age na ngayon. Ang daming sources ng information. You cannot control the narrative anymore. Gone were the days na kung ano ang sasabihin ng media, ang tao maniniwala na lang dahil wala siyang ibang source ng information. Ngayon, kahit simpleng tao lang, basta may cellphone, may load, kaya mamaya pag may nangyari, video lang ng tao na yan, i-upload niya, malalaman ng buong mundo. Ganyan na kabilis ang informasyon. Kaya, sana mag-isip-isip kayo. The public has the right to know kung ano ang kalagayan ng leader. Kasi leader man kaya siya. Kung hindi lang siya leader, ordinaryo lang siya, wala kaming pakialam. Kaya lang, dahil nakasalalay ang buhay ng milyones na Pilipino, dahil sa leader na yan, kaya interesado kaming malaman ano bang kalagayan niya talaga. Kuya, ate, ayusin nyo naman ang inyong ang hina ng communications team ng administrasyong ito. Palagi na lang panluloko ang ginagawa nila. Kaya mag-monitor tayo mga kaibigan kung anong mangyari. Salamat Mr. Jason sa iyong mga update. At ako naman, i-share ko lang din sa inyo at magbigay ng reaction opinion. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang channel natin ito, ang sweldo sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mauna ni ang atop sa natagaan na mo og giro nga mga silupin lang in town. O kini ang iyang atop nga yero nga lata na gyud kaayo. Nga dagko na kayo og buslot. Makita gyud nato nga dako na gyud siya og mga buslot tungod sa gidugayon na nga ilang mga atop. Og karon mo pod ni ang yero nga mong ginahatag sa mong gitaba nga ilang iatop karon. Ano kayo inilasin ka? Gano'n ni mga balon day din eh. Buyudan o dyan. Og karon naman na gyud sa pag-atop ang among ginatapang nga yero.
So na pulihan na gyud tong ilang mga atop ganina. Sa naghatag og sin og salamat pud sa Ginoo nga dili na sad mi maulanan kay natagaan na mi og sin. Oh, so pila na dayto ka tuig ang inyong atop nga gaulanan na og mga buslot na? 13 na ka tuig ang among atop. So 13 na ka tuig. So dugay na gyud. Oo. Oo. So salamat kaayo. Salamat sad